Hallelujah. Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan, mga kapatid. At sa araw na naman ito ay magtatalakay na naman tayo ng mga referensya ng kasulatan na siyang isa sa mga magagamit natin upang mapapanatili natin o mas i-improve pa natin ang ating pagsunod sa kalooban ng ating Elohim. At isa sa mga tatalakayin natin ngayon, mga kapatid, ay itong sulat ni Apostle Judas. Okay. Pero hindi ito si Judas Iscariot, mga kapatid. Anyway, titingnan natin ang sulat ni Jude. Babalikan natin ito dahil nung binasa natin ito'y nakakapagpa-remind sa atin, sa akin mismo, mga kapatid, sa mga pangyayari sa mundo, sa ating mundo, sa ating ginagalawan na komunidad ngayon, kung ano ang sitwasyon. Okay, umpisahan natin. Anyway, isang chapter lang naman ito, so atin itong babasahin lahat bago tayo magbibigay ng ating mga pangunawa. Okay, the letter of Jude. Greetings. Verse 1. Jude, a servant of Yahushua, the Messiah, and brother of James. To those who are called, beloved in Elohim, the Father, and keep for Messiah Yahushua, may mercy, peace, and love be multiplied to you. Verse 3. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation, and holy people who pervert the grace of our Elohim into sensuality and deny our Master, our Messiah, Yahushua. Now, I want to remind you, although you once fully knew it, that Yahushua, who saved a people out Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Yahuwah, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe, and the angels who did not stay with their own position of authority, but left their proper dwelling. He has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Yet, in like manner, these people also, relying on their dreams, defiled the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious one. But when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses, he did not presume
to pronounce a blasphemous judgment, but said, Yahweh rebuke you. But these people blaspheme all that they do not understand, and they are destroyed by all that. They, like unreasoning animals, understand instinctively. Woe to them, for they walk in the way of Cain, and abandon themselves for the sake of gain to Balaam's error and perish in Korah's rebellion. These are hidden reaps at your love feast, as they feast with you without fear. Shepherd feeding themselves, waterless clouds, swept along by winds, fruitless trees in late autumn, and twice dead, uprooted, wild waves of the sea crushing up the foam of their own shame, wandering stars, for whom to gloom of utter darkness has been reserved forever. It was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, Behold, Yahweh comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all, and to convict all the unholy of all their deeds of unholiness that they have committed in such an unholy way, and of all the harsh things that unholy sinners have spoken against him. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. But you must remember, love, the predictions of the apostles of our Messiah Yahushua. They said to you, in the last time there will be scoffers, following their own unholy passions. It is this who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of Elohim, waiting for the mercy of our Master, Messiah Yahushua, that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To those show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Now, to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, and to the only Elohim and our Savior through Messiah Yahushua our Master, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Hallelujah. Hallelujah. So, dito natin napapakinggan, nakikita natin mga kapatid ang tinuran ni Apostle Jude. Binabalaan niya ang mga mananampalataya. Binabalaan niya ang mga followers of the way. Binabalaan niya tayo, maging tayo mga kapatid. Sa atin ito ina-address ni Apostle Jude. Di ba sabi niya, sa mga mananampalataya. So, ang unang sinabi dito ni Apostle Jude, sinabi niya na gusto pa siyang magsulat
ng kung ano man. Ano pa ang dapat na ating maiintindihan sa ating pagsunod sa kabutihan, pagsunod sa banal na pamumuhay. Ngunit sabi niya, mas minabuti kong papaalalahanan kayo. Dahil kahit sa kanilang kapanahunan, at their time, meron ng mga taong sumusunod at kumbaga sumusulot sa mga assemblies, sa mga mananampalataya, sa mga believers of our Messiah. Meron ng sumusulot na ibang mga katuruan. Nagtuturo sila na hindi na po tayo'y hindi na pupwede nang hindi natin sundin ang Torah. Pupwede nang hindi na natin sundin ang mga kautusan na iniutos ng ating may likha through Moses. Dahil nabanggit dito si Korah, kapatid, nabanggit ni Jude, pinapaalalahanan tayo, nabanggit si Balaam, nabanggit si Cain. Binabanggit ni Apostle Jude ang mga taong tumataliwas sa kalooban ng ating Elohim. Binabanggit niya ang pangyayari ng Sodom at Gomora. Ng Sodoma at Gomora. Which is, ito na ang nangyayari at ang pangyayari sa ating mundo. Binabanggit niya kung ano ang mga katangian sa mga taong nagpapaligaw sa mga assemblies, sa mga taong sumusunod sa katotohanan at nagsisikap na masunod ang buong katotohanan. Sabi niya, although alam nyo na ito mga kapatid, ngunit pinapaalalahanan ko kayong muli. Kaya mga kapatid, bilang inyong kapatid din, pinapaalala natin, pinapaalala ko sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nagtitiwala, sa mga naniniwala na ang ating Ama ay nagpadala ng Misaya. Pinadala niya ang kanyang representante dito sa mundo upang magkaroon tayo ng kaligtasan kagaya ng kanyang pagpapadala kay Moses sa mga Hebrew Israelites doon sa Egypt. Patuloy niya tayong pinapapalaalahanan. Patuloy siyang nagbibigay sa atin ng pamamaraan upang hindi tayo magapi, hindi tayo maligaw, hindi tayo mailigaw ng mga adversaries cohorts. Dahil palagi natin at patuloy nating pinapaalala na mayroong dalawang forces, mayroong dalawang panig na nagko-contest sa buhay natin, sa pamumuhay natin bilang tao sa mundong ibabaw na ito, sa mundo na ginawa ng ating Elohim upang ating ating pamamahayan. Gusto ng ating Elohim, gusto ng ating Ama, ng ating Aba Yahuwah na mararanasan natin at makakanta natin ang kanyang pangako. But all we have to do is we must stand firm in the faith. Kagaya ng sinabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto in chapter 15. Sabi ni Paul doon sa mga taga-Corinthians, sa mga believers sa Corinthians, stand firm in the faith.
Let nothing move you. Because you know that the situations, your present situations, whatever circumstances that we have faced, is nothing to do with the glory comes. Hindi ito maikukumpara sa kaluwalhati ang dala-dala ng ating Messiah when He come back. Pananatilihin natin, although sabi ko nga sa aking audio, yung voicemail ko sa GC, although hindi natin na-perfect, kung hindi man natin na-perfect ang pagsunod sa mga tuntunin ng ating Elohim, but we must strive more and more every day, day by day, hanggat may buhay tayo. Ito ang in-encourage, isa sa mga in-encourage ni Paul. Sabi niya sa kanyang epistles, isa sa kanyang mga epistles, sinabi niya, ito ang natatandaan ko: whether I live or I die, I must belong to our Elohim. Sabi niya, sa mga moment pa nga sa, di ba, pag may namatay na mga kaibigan, kapatid, kapamilya, lalong-lalo na in the Christian community, may inilalagay sila sa pader na pinaglalamayan. Ilalagay nila ang verse na ito, Ephesians Ephesians 1:21, maybe medyo nakalimutan ko yung eksaktong verse, but in Ephesians ang sinasabi doon, for to me to live is Christ and to die is gain. Yun ang nakasulat in Greek terminology. Sabi doon, for to me to live is Messiah and to die is gain. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, buhay man kung sa aking for to me to live, sa akin, ako'y nabubuhay, ako'y sa Messiah, at ang kamatayan ko ay isang tawag dito, yung win, ano ba sa Tagalog, nalimutan ko mga kapatid. So ganansya, and to die is gain. So dito sa tinuran ni Apostle Jude, sinasabi niya dito na kailangan nating magpakatatag at huwag tayong padadala sa mga sabi-sabi ng mga katulad ng pamamaraan ni Balaam, katulad sa pamamaraan ni Cain, katulad sa pamamaraan ni Korah, that they rebelled against the way of our Elohim. Hindi nila sinunod ang utos ng Ama. Unang-una si Cain, hindi niya sinunod ang kalooban ng ating Ama, kaya hindi tinanggap ang kanyang alay. Pagkus, nagalit pa siya at pinagbuntungan niya ang kanyang twin brother, ang kanyang igsoon, ang kanyang kapatid. Pinagbuntungan niya ng kanyang galit sa ating Elohim, kaya pinatay niya. He murdered Abel
para lang ma-satisfy siya sa kanyang galit sa ating Elohim. Saan ba siya unang nagalit? Kay Abel ba? Hindi. Jealous, yes. Pero saan siya nagalit? Sa ating Ama, sa ating Elohim, sa ating Alahayam siya nagalit. Dahil hindi tinanggap ang kanyang alay. Bakit ba hindi tinanggap? Dahil hindi niya sinunod ang instruction. So mga kapatid, very important sa buhay natin bilang sumasampalataya na merong supreme being, na merong lumikha, merong nagmamay-ari ng lahat. Kailangan talaga nating sumunod sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang direksyon na ibinigay. Sabi pa nga sa mga passages ng mga kasulatan, maging sa mga propeta man o sa mga apostolis, maging sa salita ng ating Mesaya, walang magulang nagugustuhin niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Kahit ikaw man o ako na naging magulang na in our physical life, hindi ba gusto natin na makapamumuhay ang ating mga anak ng kasaganaan, ng may kasaganaan, ng may kapayapaan? Di ba? Yun ang hangad ng bawat magulang. Kaya nagbibigay tayo bilang mga magulang, nagbibigay tayo ng mga tuntunin, ng mga rules and regulations sa ating pamamahay. At minsan, once upon a time, hindi ko yan naiintindihan. When I was young, when I was a child, when I was young, hindi ko lubos yun naiintindihan kung bakit may mga do and don'ts na sinasabi ang aking nanay. Okay. Hindi ko yung maintindihan kung bakit may mga do and don'ts na sinasabi ng aking lola, ng aking mga tita at mga tito. Naiintindihan ko na lang yun kalaunan, lalong-lalo na when I was found myself that ginaganahan ako magbasa ng Biblia, ng kasulatan. Nakikita ko ang mga sinasabi ng nanay ko, ng lula ko, ng mga tiyuhin at mga tiyahin ko. Yung mga do and don'ts na sinasabi nila. Bakit? Ayaw nilang mapahamak at ayaw din nilang mararanasan ko ang mga nararanasan nila. Yung mga pagkakamali nila, ayaw nilang maulit sa aking katauhan. Di ba? Bagkos hindi naman yun ang ating amang makapangyarihan sa lahat. Ang ating Aloha, ang ating Elohim ay hindi naman nagkakamali. What do I really mean? That our elders, our parents, hindi nila gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya nagbibigay sila ng mga babala, nagbibigay sila ng mga tuntunin na kailangan nating sundin. Ito ang pinapaalala ni Apostol Jude sa atin, lalong-lalo na sa ating mga kapanahunan, dahil our Messiah itself prophesied that in the last days, makakasalamuhan natin, ma-experience natin, makita natin ang mga taong tinatawag na scoffers. Yung mga mapagsamantala, yung mga walang ibang iniisip kundi ang sarili, ang sariling kapakanan, ang sariling kaligayahan. Selfish people. And they're taking advantage to the weak.
At gagawin nila ang lahat. Makapag-advantage lang. Even in our government, ano ang nangyayari ngayon? Lalong-lalo na dito sa bansang Oper. Dito sa so-called Philippines. Nowadays. Lalong-lalo na tayo na mga nandito sa Oper. Ano ang nakikita natin ngayon? Ano ang na-experience natin ngayon sa mga taong nasa posisyon? Kaliwat kanan na nag-a-advantage. Kahit alam nilang hindi na tama ang kanilang ginagawa, kahit alam nilang magsisinungaling sila or nagsisinungaling na sila, kahit na alam nilang nagpapakitang tao na lang sila, kahit alam nilang hindi tama ang kanilang mga pinagsasabi at pinagagawa, ginagawa pa rin nila because of their advantage, because of money, because of fame, because of power. Kaya mga kapatid, kailangan nating mapagmatsyag ng mabuti, lalong-lalo na sa mga nagtuturo ng salita ng ating Elohim. Yung mga teachers of the word, kuno. Maraming tinitwist. Although alam na natin yun mga kapatid, pero kailangan pa rin nating magpapaalala. Kasi tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan, mga malalapit nating mga kapatiran, nung tayo'y sama-samang nabuksan ang ating mga diwa na bumabalik tayo sa pagtanaw ng heritage, kung anuman ang tinura ng ating mga ninuno, nung binuksan at pinapaunawa sa atin ang history ng tao, kung bakit nagkaganito, nung pinapaunawa sa atin kung sino tayo, marami tayo na nagsasama-sama. You know what I mean, brethren? Lalong-lalo na in the circle of Kadiwa, in the circle of Operian. Okay. Nung una, napakasaya. Eager na matututo at sumunod sa Torah. Ngunit kalaunan, dahil pinapahintulot ng Ama na itest ang bawat isa sa pananampalataya, pinapahintulutan at hinahayaan ng Ama na ang isang nagbubunyag, ang isang nagtuturo, ang isang ginagamit upang mamulat tayo sa pagsunod sa Torah ng ating Elohim, na nadala ng fame, diba? Power, money. Ano nangyari? Ano ang nangyayari? Marami ang nagpupulasan. Kisyo, ganito, ganyan. Ganun din pala siya. Wala palang katuturan dahil ang kanyang mga sinasabi, siya lang ang naggiba. Imbis na gagawin itong inspirasyon ng bawat isa na babalik kagaya ng isang sinabi ng isang naglalahad din ng salita ng ating Elohim, na sinasabi niya, sa ating mga sarili, huwag nating hahayaan na kakain na lang tayo sa isusubo ng iba, kung bagkus tayo mismo sa ating sarili ay
mananaliksik din at i-check natin kung tama ba ang kanyang sinabi sa referensya ng kasulatan. At higit sa lahat, walang ibang makakapag-confirm na tama ang sinasabi ng isang individual na nagko-quote ng referensya ng kasulatan. Walang iba kundi ang banal na espiritu ng ating alahayam na siyang nagko-confirm kung tayo ay nasa tamang landas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kagaya ng aking sinabi before, kung ang ating mga ninuno, ang mga apostoles ng ating Misaya nagsasabi sa kanilang unang pagsulat nila sa kanilang mga pagpapaalala sa mga mananampalataya, na sinabi nila na malapit na ang araw ng kaligtasan, malapit na ang pagbabalik ng ating Misaya upang pagharian ang mundo, upang i-judge ang mundo. Kung nasasabi nila yun way back almost 2,000 years ago na, mas napalapit tayo ngayon. Okay. Alam niyo mga kapatid, yung length of time kasi from our Messiah, kung ang Gregorian calendar ang ating paniniwalaan at sinusundan or paniniwalaan, lampas na ng 2,000 years. 2025 na tayo ngayon, lampas na ng 25 years. But kung magbabalik na tayo, kung i-consider din natin ang computation ng mga Hebrew, ng mga Israelita, ng mga Hudyo sa kanilang computation, hindi pa 2,000 years na nakalipas. Nasa ano pa lang tayo, nasa tawag dito, nasa 50s pa lang. So meron pang almost or more or less, okay, meron pang more or less 50 years ago, 50 years bago ang 2,000 years from the death of our Messiah, from the death and resurrection of our Messiah. Ngunit hindi rin natin masabi accurate iyon, diba? Walang makakapagsabi sa atin. Kaya sinabi ng Messiah mismo, ang Messiah ang nagsasabi sa Matthew 24 na sa oras or araw na itinakda na ay hindi niya alam. Ang Ama lamang ang nakakaalam anong araw, anong oras siya pababalikin dito sa mundo upang pagharian ito. In His second coming. So more or less ang sinasabi natin. So mas sa atin ngayon, para sa akin din, mas ako'y nagre-rely sa computation ng mga tinatawag na Israelites. Even though they are not siguro kung totoong Israelita man siya or piki, but sa nakita natin mga kapatid, sa pagtingin-tingin natin, sa pagre-research natin, halos iba-iba man ang author,
But in the Hebrew calendar na tinatawag, although walang kalendaryo simulat sa pool, sa paglikha ng ating Ama, walang tinatawag na kalendaryo, kaya tinatawag lang natin itong computation. Mas nagre-rely tayo sa tinatawag ng mga Israelita kaysa mga Griego, dahil alam na natin kung sino ang mga taong ito, di ba? So ngayon, more or less 50 years from now, dahil sa kanilang computation, so meron pang ibang nakikita natin na computation na meron pang dagdag bawas. Kumbaga, may dagdag bawas pa dahil sa mga pangyayari na naganap sa ating mundo. Isa na doon ang tinatawag na equinox, na diba ang tinatawag nila sa modern time. Pero kung anong dahilan na mayroong tinatawag na equinox, kung matatandaan nyo mga kapatid, yung pakikipaglaban nila ni Joshua, nila ni Moses sa mga kaaway, di ba? Pinahinto ang araw sa paggalaw, sa pagdubog, o sa sumana sa Tagalog, yung movement ng sun, di ba? Paano nangyari yun? Yeah. So, isa yun sa mga gino-consider kung bakit may tinatawag na babaglawas. Ngunit, isa lamang itong kinukuha lang natin ito ng mga balik tanaw mga kapatid, dahil ang ating tinatalakay ngayon ay ang kasulatan o sinasabi ni Apostol Jude sa mga huling kapanahunan na tinatawag, na ang attitude, ang galaw at ang pangyayari, ang mga ginagawa ng mga tao, lalong-lalo na sa mundo ng mga mananampalataya, meron talagang manggugulo. Meron talagang mga snatchers na naman. They will snatch your faith. Kaya mga kapatid, ito ang tatandaan natin. Ano ang mga inihalimbawa ni Jude dito ng mga pangyayari sa Sodom at Gomora? Pangyayari o mga gawa nila ni Cain, ni Balaam, yung propitang tumatanggap ng suhol upang sundin niya ang utos ng tao kay ang salita ng ating Elohim. So nagiging false prophet na siya dahil sinusunod niya or ginagrab niya, masinusunod niya ang panunukol ng isang individual para sa kanyang kapakanan. At ang rebellion at yung disobedience na ginawa ni Korah doon kay Moses. Itong mga halimbawa ng mga attitude ng mga individual na ito na referensya na kasulatan at ang pagpapatutuo na isa pa mga kapatid na nabanggit dito ni Apostle Jude, yung Book of Enoch. Maraming nagsasabi na kaya hindi isinali sa canonization ang Book of Enoch dahil may mga pagdududa daw. Okay. Pero hindi sila nakalusot dahil naisama nila ang sulat ni Jude na nagpapatunay, pinapatutuhanan ni Jude
ang sulat ni Enoch. Kaya marami ang nagnanais na mailigaw pa rin ang mga nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Elohim. Kaya mga kapatid, hold on, stand firm to our faith before our Elohim. Kung ano man ang inumpisahan natin nung binuksan ng ating mga diwa sa pagsunod ng ating alaya, na meron para siyang itinakdang mga kapanahunan na kanyang tanda sa kanyang tinatawag na choosing people. Bakit natin ito iwawaglit? Bakit natin ito iiwanan at babalik sa mga tawag dito, mga tinuran ng mga alagad ni Cain, ng mga descendant ni Cain? Diba? Mga kapistahan na itinakda ng ating alayam, ng ating Elohim dito sa Biblia, dito sa kasulatan. Pinalitan ng mga Phoenicians, pinalitan ng mga Grego ng kanilang mga kapistahan. Yeah? Ang dami. Mas marami pang kapistahan na kanilang ipinalit sa mga totoong kapistahan, sa mga totoong appointed times ng ating Elohim. Ang appointed time ng ating Elohim na itinakda na kanyang tawag dito, ibinigay sa kapanahonan nila ni Moses, ang ating isi-celebrate bukas. Ang ating isi-celebrate bukas, ang Abib, ang totoong New Year's Day. Kapatid, kailan ang New Year's Day ng mundo? Tapos na. Diba? At ito'y inaalay nila sa kanilang goddess ni Janus na dalawang mukha, duplikara na goddess. Kaya duplikara din ang mga tao na sumusunod nito. Kapatid, bakit natin pabalikan ang mga appointed times na gawa ng adversaryo with the adversary cohorts, gawa nila ni Nimrod na mga kapistahan because of their goddesses? Bakit hindi natin sundin ang itinakdang kapanahunan na siyang tanda ng ating Elohim sa kanyang mga tinatawag na chosen people? Kaya nga pinapaalala natin ito ulit, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, dahil meron na tayong mga experiences. Marami nang nagbaback out ng mga kapatiran natin. Bumabalik na sa Christianity. Bumabalik na in the practice of Christianity. Ngunit napapaalala din si Apostle Jude. Kaawaan natin sila. We will make them snatch from their ignorance. This is not a claim, but kung titingnan natin ang kasulatan, malayo naman ang sinusunod nila kaysa tinuran ng kasulatan, lalo-lalo na sa ating Bisaya, na siyang the ultimate remedy, the ultimate image, the ultimate picture on how to serve and follow sa kalooban ng ating Ama. Okay? So mga kapatid, once again, let us hold tight. Let us stand
firm, nothing to move us from the faith that we holding on. Gayahin natin ang ating Misaya na hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang ministeryo, ng kanyang gawa, sa kaduluduluhan ng kanyang pamumuhay bilang nagkatawang lupa, gagayahin natin ang ating Misaya. Wala tayong ibang gagayahin kundi ang ating Misaya, Yahushua, na kahit ang kanyang buhay binigay niya sa pagpapatunay na sumusunod siya sa dakilang Aba Yahuwah. Hallelujah. So, mga kapatid, hopefully nakakapagbigay tayo ng karagdagang pagpapaalala sa ating pamumuhay. Gawin natin ang nararapat. Gawin natin kung ano ang nasusulat. Gawin natin kung ano ang tinuran ng ating Ama. Kapag sinabi ng Ama, hindi pwede yan, hindi pwede. Kapag sinabi ng Ama na ito ang gagawin mo, yun ang gagawin natin sa abot ng ating makakaya. Kagaya ng ginawa ng ating Misaya, Yahushua. Hallelujah. Be blessed, and once again, happy Sabbath, happy 7th day Sabbath sa ating lahat, mga kapatid. Shalom. I love you all.